So, what is up mga ka-tech shop, no? So, for today's video mga ka-tech shop natay iPhone 7 Plus nga broken LCD o anang dali ra malubat nga cellphone mga ka-tech shop nga iPhone. So, stop na eh. So, as you can see mga ka-tech shop, musiga pa ang iyang LCD maski pag buak na kayo ang screen mga tech shop. So meaning okay pa ang motherboard ani. So naka-decide ang customer pa ayo niya. And then kani nga phone is iPhone 7 Plus, so most likely na release ni 10 years ago. So possible the reason why dali siya malubat is because daan na iyang battery mga tech shop, so we'll have to replace it. So let's go ahead and disassemble the phone mga tech shop. Where the hell is the So kasagaran sa iPhone mga tech shop, lisod kayo ni siya is i-disassemble kung wa kay proper tools, no? So if you're interested on doing some mobile repairs, I'll put the link in the description mga tech shop and on the tag items sa video. Ako'y butang dito mga tools that I've been using in my repairs, so just in case you're interested in purchasing tools, pwede ra sad. So just check the link mga tech shop or just check the description on this video. Let's go.
Alright, so usa sa mga challenges sa pag-fix sa mga iPhones mga tech shop is kanang uh, may ka-encounter ka og mga strip screws nga mga lustrade nga mga screws mga tech shop. O dili siya lustrade but kanang strip ba kanang maski bisig unsaon nimo glubag di gid siya matanggal kay na haros murag na haros na iyang screw ba. So solution ako ani mga tech shop is using a mini grinder, no? So ako na siyang grinderan, then gamit lang ko og flat screwdriver matanggal na dayon ako ang mga screws. So if you're interested on this tool, then I'll attach it on the description mga tech shop. Let's go. So sa iPhone 7 Plus mga tech shop, when you're replacing LCD, mas kuti ni siya compared sa ubang phone like Android phones. You will need to transfer the earpiece kana nas babaw, the menu button o kaning metal plate nga nag-cover sa iyang LCD. Nya medyo hassle ni siya kay daghan kay siya screws. Nya gagmay kayo. So careful jud ani mga tech shop when disassembling the LCD assembly. So inaynayon ni mog transfer ang earpiece, ang menu button o ang metal plate nga nag-protect sa flex cable. Alright?
Alright, so upon testing mga tech shop, nisiga na ang LCD. So meaning okay ang battery, okay pod ang LCD. Ang problem mga tech shop is nagsige na siya balik sa Apple logo. So mura kong na-discourage ani mga tech shop kay mahal-mahal biya ning LCD og battery sa iPhone. And then ang result is inanira siya magsige balik-balik sa Apple logo. So usually ani na problema basta ingon ani. So it could be power switch, it could be motherboard, or maybe need lang og update, no? So ganiya mga ka shop na discourage na jud ko ato, wa na ko gipadayon ang repair. Ni pahuway lang ko kadiyot, then naka-realize ko akong gibalik og testing. So pag testing na ko balik ni on naman ang iyang or ni nilahos naman siya um, sa iyang main screen mga ka shop. So mura kog na si tawag na na nahayag-hayagan mga tech shop kay nilahos na siya, pero ang phone is naka-indicate phone unavailable, but at least no nigana na testing na to ang touchscreen, nigana siya, nakasuda sa emergency. As you can see mo touch siya and then maka-type into sa emergency number. So meaning working ang battery, working ang LCD. Ang problem lang ani is iPhone unavailable. So I think usually what happens is if ang iPhone wala na siya ma-update, musud na siya sa unavailable mode, no? Kay ang iyang software outdated, ang iyang date and time outdated. So maybe customer will need to perform an update on this phone. But basically, the problem on the LCD and battery is okay na gini siya mga tech shop. So, kanang pag-fix sa software side, lahi na sad na siya nga trabaho mga tech shop. Alright? Let's go!